Apat na Pantas. Ito ang kwento ng apat na magkakaibigang pantas. Sina Som, Vesh, Jivan at Bud. Magkakasama silang nakatira sa isang maliit na bayan. Tinuturuan sila ng kanilang guro na nakatira rin sa kagubatan. Simple lamang ang kanilang guro, pero ubod ito ng talino. Nirerespeto siya ng kanyang apat na estudyante. Araw-araw silang nakikinig sa kanyang mga pangaral. Aking mga pantas, kahit sino kayang maging magaling at matalino. Pero hindi yon ang sukatan ng totoong tagumpay. Matuto kayong gamitin sa tama ang inyong nalalaman. Maraming natututunan sina Som, Vesh at Jivan. Nakakagamot ng sugat si Vesh nang hindi ito hinahawakan. Kaya namang buuin ni Som ang mga bagay na nasira na. Kayang ibalik ni Jivan ang mga tuyong dahon sa kanilang puno. Si Bud ang pinakamahina sa kanila. Wala siyang kayang gawin na kahit anong mahika. Kaya lagi siyang pinagtatawanan ng kanyang tatlong kaibigan. Sige na, palayok! Mabuo ka! Mabuo ka! May bagong mahika si Bud. Kaya na niyang makipag-usap sa mga bubog ng sirang palayok. Oo nga, pero hindi naman natuto ang mga bubog na gamutin ang sarili nila. Kawawang palayok. Kawawang palayok. Pero hindi nagrereklamo si Bud. Ginoong Guruji, sino po ba ang tunay na matalino? Madali lang yan. Ang tunay na matalino, nag-iisip bago kumilos. Isang araw, nagpasya sina Som, Vesh at Jivan na maglakbay sa labas ng bayan. Masyadong maliit ang bayan na to. Hindi tayo magiging pinakamatalino sa lahat kung hindi tayo aalis dito. Maglakbay tayo ng maglakbay. Tama ka dyan. Tsaka natutunan na natin lahat dito. Kailangan natin ng bago. Paano si Bud? Ano, isasama pa ba natin siya? Alam mo, mahina siya at walang alam. Magiging pabigat lang siya sa atin. Mali ka, Vesh. Mas malakas tayo sa kanya. Kaya tungkulin nating protektahan siya. Yayain natin siyang sumama sa atin. Nagbitbit ang apat na pantas ng mga damit at pagkain at naghanda sa kanilang pag-alis. Ito ang tandaan nyo, mga anak. Ang tunay na matalino ay nag-iisip bago siya kumilos. Tatandaan namin, Guruji. Tatandaan po namin, Guruji. Tatandaan po namin, Guruji. Tatandaan po namin, Guruji. Nagpaalam na ang apat na pantas sa kanilang guro. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, napagod na sila at huminto para magpahinga. Dito na tayo mananghalian. Ang tunay na matalino, nag-iipon ng lakas para sa mga bagong karanasan. Uupo na sana sila sa mga bato nang napansin ni Bud ang mga butong nakakalat sa lupa. Oh, ano kaya yan? Ay nako, siguro ba natatakot ka sa mga butong yan ano? Duwag ka. Ano nga kaya ang mga butong yan? Alam nyo, sigurado akong buto yan ng isang malaking leon. Baka namatay siya sa gutom. Ano? Isang leon? Oo, tingnan mo ang itsura ng mga buto. Sigurado akong buto yan ng isang leon. Teka, bakit hindi ko subukan ng mahika ko dito? Magandang ensayo ito. Bubuuin ko ang mga buto at gagawing kalansay ng leon. Ano sa palagay nyo? Ano ka mo? Bago pa man sila makapagsalita, bumulong si Som na tila nagdarasal. Biglang nabalot ng liwanag ang mga buto at nahubog bilang kalansay ng leon. Nagulat ang tatlong pantas. Oh, sabi ko sa inyo kailangan maging kasing galing nyo ko para magawa nyo yon. Sa tingin mo, ikaw lang ang pinakamagaling? Kaya kong ibalik ang katawan ng leon na ito. Ibabalik ko ang balahibo, balat, kuko, pangil, at mabilis ko lang gagawin lahat yun. Kuko? Pangil? Fish? Hindi!
Pero hindi nakinig si Vesh. Bumulong ito na tila nagdarasal at nagkaroon nga ang kalansay ng mga mata, balat, balahibo, kuko at iba pa. Nabuo na ang isang patay na leon sa harap ng 4 na pantas. Ang galing ko, di ba? Ano ka ba? Nakakatakot kaya? Bakit mo ba ginawa yun? Dahil walang ibang makakagawa nun. Kaya kong ibalik ang kahit anong nawala. Wala ng balat at katawan ang leon kanina. At binalik ko yun. Ibig sabihin, ako ang pinakamagaling. Sa tingin mo, ikaw lang ang may kaya niyan, ha? Hindi mo ba alam kung ano ang mahika ko? Kaya kong buhayin ang leon na ito! Ha? Ano? Oo, Bud. Sabihin mo, sino ngayon sa amin ang pinakamagaling? Hindi siya pwedeng pumili dahil sa salita lang, Jivan. Ipakita mo mahika mo, saka mamimili si Bud kung sinong pinakamagaling sa ating tatlo. Hindi ko alam kung sinong pinakamagaling. Pero alam ko kung sinong pinakamalakas. Yung leon! Huwag mo na siyang buhayin, Jivan! Nakikiusap ako, parang awa mo na! Lahat sila nagpakita ng mahika nila. Tapos ako hindi pwede. Ganyan ba ang mabuting kaibigan? Tama si Vesh. Dapat hindi ka na lang namin sinama. Pero, yun po kasi ang sinabi sa akin ni Guruji. Papangaralan mo kami tulad ni Guruji? Ikaw na walang kayang gawing kahit isang mahika? Wala ka bang tiwala sa mga kaibigan mo? Tama ka, Jivan. Wala siyang natutunan kahit isang mahika. Paano niya malalaman ang halaga ng pag-iensayo? Bud, dahil ba wala kang mahikang ipapakita, hindi na namin maaaring gamitin ang sa amin? Naiingit ka lang siguro. Tama ka! Pero meron akong isang kayang gawin para may ligtas ang buhay ko. Ang tunay na matalino ay nag-iisip bago siya kumilos. Nako! Nako! Huwag kayong magalit mga kaibigan. Hindi ko na kayo pipigilan. Pero bago niyo buhayin yung leon, akyat muna ako sa puno. Kung kakainin ako ng leon, paano ko malalaman kung sinong pinakamagaling sa inyong dalawa? Ang duwag mo naman! Dapat maging matapang ka bilang isang lalaki! Hindi ako nagsisinungaling sa mga kaibigan ko. Hindi ko kayang lumaban sa isang leon. At mas makikita ko yung lahat mula sa taas ng puno. Kung mamamatay ako, sino magsasabi sa inyo kung sinong pinakamagaling? Agad umakyat si Bud sa isang malapit na puno. Habang sinasagawa ni Jivan ang kanyang mahika, ilang saglit pa, nabalot muli ng liwanag ang patay na leon at bigla itong nagising. Tumalon sa tuwa ang 3 pantas dahil napakita na nila ang kanilang mahika. Pero agad nawala ang kanilang ngiti nang tumayo ang leon at nagparinig ng kanyang dagundong. Takbo! Tumakbo na kayo! Buhay na ang leon! Iligtas niyo ang mga sarili niyo! Pero hindi nakagalaw sa takot ang 3 pantas. Agad sinugod ng leon ang magkakaibigan at hindi nila nagawang iligtas ang kanilang sarili. Isa-isang kinain ng leon ang 3 pantas. Nasa taas ng puno si Bud at nakita ang buong pangyayari. Pagkaalis ng leon, bumaba si Bud mula sa puno. Nakita niya ang mga nagkalat na buto ng mga kaibigan. Magagaling nga kayo. Pero kung nakinig sana kayo sa huling bilin sa atin ni Guruji, hindi ito magiging kapalaran niyo. Tandaan niyo mga anak, ang tunay na matalino ay nag-iisip bago siya kumilos.